Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. May tanong po ako, kapag bibisita po kayo sa isang tao, isang mahalagang kaibigan, hindi ba pinupuntahan natin sila kasi gusto natin na makasama sila? Pinupuntahan natin sila, binibisita kasi gusto natin na makausap sila. Anong mangyayari kapag bumisita tayo at busy sa ibang bagay yung binisita natin? Hindi ho ba mabubwisit tayo? Minsan pa nga magrereklamo tayo at sasabihin sa kanila, minsan na nga lang ako bumisita sa iyo, ang dami-dami mo pang ginagawa. O kaya naman sasabihin natin, mamaya mo na gawin niyang ibang mga bagay na iyan, may sasabihin ako sa iyong mahalaga. At minsan para mas makinig pa sila, ang sasabihin natin, may chismis ako sa iyo. Ang mahalaga po, makausap mo yung taong binibisita mo. Secondary na lang yung ibang mga bagay. Ang mahalaga, yung pag-uusap ninyo. Ang mahalaga ay ang inyong pagsasama. Ito po yung mahalagang ipinapahayag sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Si Jesus po, si Jesus Nazareno, nais tayong mabisita. Si Jesus Nazareno, nais tayong makasama at makausap. Kaya palagi siyang naghihintay kung paano natin siya tatanggapin. Ang tanong, paano nga ba natin tinatanggap ang pagdating at pagbisita ni Jesus Nazareno sa ating mga buhay? Nabibigyan ba natin siya ng panahon katulad ni Maria sa Ebanghelyo? O katulad ni Marta, abalang-abala tayo sa ibang mga bagay? Sasabihin pa natin, para sa iyo naman itong mga ginagawa ako. Mamaya na kita kakausapin. Saka na ako magdadasal, marami pa akong ginagawa. Ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon at sa araw-araw, gusto kitang makausap. May sasabihin akong mahalaga sa iyo. Kaya ang imbitasyon sa atin sa ngayon at sa araw-araw,
maglaan ng panahon para makinig at makipag-usap kay Jesus Nazareno. Nung kami po ay ordinahan, isa po sa mga pinaalala sa amin ni Cardinal Advincula ay ito po, huwag kayong gagawa ng kahit anong klase ng paglilingkod nang hindi muna kayo unang-una sa lahat nananatili sa presensya ni Jesus. Bakit daw? Kasi kung hindi muna kami magbibigay ng panahon kay Jesus sa panalangin, kung hindi muna kami magbubukas ng sarili sa pagbibigay niya ng lakas, kung hindi muna kami makikinig sa nais niyang ipagawa sa amin, may panganib na imbis na siya yung paglingkuran, baka sarili na lang namin ang aming paglilingkuran. May panganib ng kapaguran dahil hindi na kami nabibigyan ng lakas. May panganib na hindi namin magawa kung ano talaga yung nais niya kasi hindi na kami nagbibigay ng panahon para makinig sa Kanya. Mahalaga po yung pananatili sa presensya ni Jesus bago ang lahat. Dahil sa pananatili sa piling ni Jesus, mabibigyan tayo ng lakas na kakailanganin natin para maharap yung mga pagsubok sa araw-araw. Sa pananatili kay Jesus, mas mabibigyan ng direksyon yung ating mga buhay. Sa pananatili kay Jesus, mapupuno tayo ng pagmamahal na ibabahagi natin sa ibang mga tao. Ang epekto po ng pananatili kay Jesus ay kapayapaan sa kabila ng lahat ng ating nararanasan. At ano naman yung epekto kung hindi na tayo nananatili kay Jesus? Maaaring marami pa rin tayong nagagawa, ngunit nandun na yung pagkabalisa. Napapagod ng walang kahulugan at nawawalan na ng gana, nawawalan ng kapayapaan. Sa unang pagbasa po, ganito rin yung karanasan ng bayan ng Ninibe. Kung hindi makikinig ang bayan ng Ninibe sa pangungusap ng Diyos sa pamamagitan ni Jonas, mawawala sa kanila yung kapayapaan. Mawawasak yung kanilang bayan. Pero nung nakinig na sila, nagbigay ng panahon para mapakinggan ang pangungusap ng Diyos, hindi itinuloy ng Diyos yung pagwasak sa kanilang mga bayan. Naging payapa ang kanilang kalooban. Kaya magandang tanongin sa araw na ito, payapa pa yung ating mga buhay? Kung walang kapayapaan, kung hindi payapa yung ating kalooban, baka nagkukulang na tayo sa pananatili sa presensya ni Jesus Nazareno. Baka hindi na tayo nagdadasal. Baka hindi na tayo nakikipag-usap sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa araw na ito, ang imbitasyon talaga sa atin ay maging katulad ni Maria sa Ebanghelyo. Pinili niya ang mas mabuting bagay, kaya payapa yung kanyang kalooban. Piliin din nawa natin ang mas lalong mabuting bagay. Unahin ang pagbibigay ng panahon kay Jesus Nazareno sa pananalangin upang maibigay niya ang kapayapaan na hindi maiaalis ni numan. Amen.